Ito ang Saga Japan. Kilala sa mayaman nitong kultura, tradisyon at kasaysayan. Tanyag din ito sa sining ng pottery o paggawa ng palayok. At sa modernong panahon, naging kilala sa pagpapalipad ng mga giant hot air balloon. Pero hindi lang dito kilala ang Saga. Kilala rin sila sa larong mahal nating mga Pilipino, ang basketball. Dito sa modernong Saga Arena, naglalaro ang kanilang professional basketball team, ang Saga Ballooners. At sa isang pambihirang pagkakataon, 5 kabataang Pinoy ang makaka-experience makalaro mismo sa loob ng Saga Arena. Kalaban ang junior team nito. Ito ang simula ng pag-arangkada ng ating mga manlalaro. Ito ang Pocari Sweat Live Your Dream Project. Pero hindi naging madali ang biyahe ng ating manlalaro papunta ng Japan. Dumaan sila sa challenging na trials. Daang-daang manlalaro edad 13 hanggang 15 ang lumahok sa iba't ibang tryout venues sa Metro Manila. Ang ilan sa mga sumubok, mga varsity player ng eskwelahan at mga pambatong manlalaro ng iba't ibang barangay. Sa bawat venue, pipiliin ang pinakamagaling na manlalaro ng mga batikang coaches na sina Coach Noli Ayo, Coach Aldin Ayo, Coach Gabby Severino, Coach Yuri Escueta, Coach Heidi Ong, at Coach Vernon Perea. At sa mga pinakamahuhusay, pipiliin lang ang 5 manlalaro na pupunta sa Japan. Isa sa mga umangat at napili sa Marikina tryout, ang 15 taong gulang na si Euclid Jeronimo. Ako nga po pala si Euclid O. Jeronimo, nakatira sa Tumana. Ang posisyon na nilalaro ko sa pagbabasketball ay guard po. Nung bata po kasi ako, kaya po nahiligan kong maging guard. Puro po dribble yung ginagawa ko. And magaling rin po ang pumasa. 5 taong gulang pa lang daw si Euclid, nakitaan na ito ng interes sa pagbabasketball. Ito po yung mga award ni Euclid, mga medals niya na nakuha sa basketball. Meron siya mga award na MVP award, may seasonal MVP, tapos kadalasan po mythical 5 ang nakukuha niya sa basketball. Siya talagang makitaan mo may bola, may court, talagang nakikipaglaro siya sa matatanda. Not unlike sa mga kuya niya na tatawagin ng mga friends, siya talagang nagpupunta ng court, nanonood ng basketball. Yung talagang nakita namin, itong batang to talagang mahilig mag-basketball kasi pag uutusan mo, wala na siya nasa court na naglalaro. May angking kapilyuhan man sa pagtakas sa gawaing bahay, proud naman ang mga magulang ni Euclid sa tagumpay nito sa basketball. Nako, sobrang proud kami kasi yung tao ang nagsasabi mismo na, "Uy, yung anak mo, ang galing." Sabi ko, magaling talaga yung anak ko. Kasi mismo sa mga tao kung ang galing ng anak mo. Ang pagiging mulat ng maaga sa basketball at sinamahan ng suporta at pagmamahal ng magulang ang nagsilbing gabay ni Euclid sa tryout. Kaya po ako napili nung tryout, ginawa ko lang po yung best ko. Inanuan ko po yung kayang-kaya ko. Ginawa ko na po lahat ng mga kaya ko para po makakuha talaga sa tryout. Kaya naman isa siya sa mga napiling pupunta sa Japan. Sobrang excited po at gusto ko rin pong matutunan yung mga advanced na skill sa Japan para magawa ko rin po dito at maituro sa mga iba pang mga mahilig mag-basketball po. Para naman kay Mami Marife, ang once-in-a-lifetime experience na ito ay isang malaking bagay sa buhay ng kanyang anak. Malaking pasasalamat po sa Pocari Sweat Philippines kasi
Napakalaking opportunity po na magkaroon ng katulad nito, lalo na yung pagpunta nila sa Japan. Yung, hindi po lahat ng mga bata nabibigyan ng privilege na makapunta sa ibang bansa. Para sa anak ko, Cled, nanay talaga iyakin eh. Cled, sobrang natutuwa kami sa'yo. Sana lahat ng prayers mo at dream mo, best, matupad mo. Mahal ka namin. Lahat po ng gusto nila, yun po yung bibilin ko. Pero ang una ko pong bibilin sa mama at papa ko, kotse po sa bahay. Pinapangako ko sa sarili ko na hindi ako titigil na magpalakas at gagawin ko lahat ng mga kaya ko para matupad yung mga harap ko po na yun. Sa pagpapatuloy ng Pocari Sweat Live Your Dream Project, kilalanin ang 6'1", 15-year-old cager ng Marikina City. Hindi lang si Euclid ang excited pumunta sa Japan dahil isa sa mga napili sa tryout ang kanyang kakampi sa MPBL Interbarangay sa Marikina. Ang 15 anyos na si Christian Basilia. Sa taas na 6'1", tinotore ni Christian ang kanyang mga kaedaran. Ayon sa kanyang mami na si Mami Mildred, ang isa sa sikreto kung bakit matangkad si Christian. Yung sa height kasi, nung bata siya parang normal lang eh. Hindi namin nakitaan na, ay baka magiging 6-footer to, ganyan. Tapos noong 2022, yun, biglang tumatangkad na. Nagiging kasi laki na yung tatay niya. Sabi ko, kasi madalas natutulog. After school, pag uwi niya ng tanghali, matutulog na siya ng mga 1 or 2 p.m. Gigising ng 5 p.m., gagawa ng homework. Tapos 9 p.m. tulog na talaga siya. Hindi umaabot ng 10 p.m. Hindi siya talaga nagpupuyat. Kilala na rin bilang batang manlalaro dito sa Tumana, Marikina, si Christian. Puhunan daw niya sa paglalaro ang kanyang depensa at galing sa pag-rebound. Kaya naman sa tryout sa Marikina, nangibabaw si Christian kontra sa ibang players. Pero marami pa rin daw siyang natutunan kay Coach Vernon Perea. Sa first tryout, kabado po ako. And nung pangalawa po, mas kabado po kasi ang dami na pong malalakas and sobrang galing po. Yung tamang pagdidepensa at yung disiplina po sa pag-ensayo at paglalaro po. Pero kung may lubos na kinakabahan noong trial, ito'y walang iba kundi ang daddy niyang si Efrain. 5 taon gulang pa lang si Christian, mataas na ang pangarap ni Daddy Efrain sa kanyang panganay. Nakakabit na rin kasi kay Christian ang naudlot niyang pangarap na maging isang basketball player. Kaya ngayon, tutok siya sa basketball career ng kanyang anak. Pero para kay Mami Mildred, higit pa sa basketball ang nakikita niyang oportunidad para sa kanyang uniko iho. Ang Pocari Sweat Live Your Dream Project, anya, ay unang hakbang para sa maraming magbubukasang pagkakataon. Sabi ko, pag medyo napukpok pa sa training, yung nagpursige ka pa ng gusto sa pagtitraining, sa paglalaro mo, magagamit mo yun pagka nag-college ka na, pwedeng maging varsity player ka, wala ka nang babayarang tuition fee kung sakaling makuha ka kasi alam nila na marunong ka. Ngayon kasi, mahirap magpaaral. Talagang tinatawid lang namin para mas magkaroon sila ng magandang buhay. Hindi na para sa amin, para na lang sa kanila. Pero alam ko pagdating ng araw, marirealize mo din kung ano yung sinasabi namin para sa'yo. Kasi yun yung pagmamahal ng magulang. Para kay Christian, alay niya ang kanyang buong pusong dedikasyon at hindi sasayangin ang mga ganitong pagkakataon. Pangarap ko po is maging professional basketball player sa PBA or MPBL po. Kung papalari naman po is sa NBA. And tuloy-tuloy lang po para po makamit po yan. Para kumpletuhin ang backcourt, ipasa mo na Christian ang bola sa star point guard ng team. Abangan ang maliksing gwardya ng Pocari Sweat Live Your Dream Project.
ika nga nila walang malaking napupuwing. Ganito ang magandang paglalarawan sa napiling point guard ng team. Ako po si Prince Clark P. Carlos. Ang school ko po ay College of San Benilde Rizal. Ang posisyon ko po sa basketball is point guard. Challenge daw sa gwardyang tulad niya ang makipagsabayan sa matatangkad. Kaya tryout pa lang, nahirapan na raw si Prince. Nahirapan po ako dahil hindi ko po na-expect na yung mga kasabay ko is magagaling din. Tsaka po sa mga coaches. Natakot po ako kasi po talagang strict po talaga sila. Pero tulad ng kanyang idolo na sina Scottie Thompson and Stephen Curry, pinatunayan ni Prince ang kasabihan, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Nung in-announce po yung winner, nagdadasal na po ako na sana masama ako. Tapos bigla po niya tinawag yung number ko, kaya yun po, natawa po ako. Sobrang saya po at sarap. Hindi ko po na-expect na makapunta ako Japan. Pangarap ko lang po dati. Kung natuwa si Prince, halos himatayin daw sa galak nang sabihin nito ang magandang balita sa kanyang mami Greta. Siyempre, at first, siyempre tuwan-tuwa. But at the same time, nag-worry ako sa kanya. Nasabi ko, naku, ano pa yung mga next? Parang ako yung nagkaroon ng ako yung ninervyos, yung mga next tryout, ganyan. Very happy and very excited. Ako yung excited, mas excited pa sa kanya. Ngayong tapos na ang tryouts, balik na sa bonding moments ang mag-ina. Bilang katuwaan, si Mami Greta na ngayon ang tinuturuan mag-basketball ni Prince Clark. Kabahan ka kaya, Mami? Pero may bagong kabang nararamdaman si Mami Greta. Dahil sa pagpunta ni Prince sa Japan, ito ang unang beses na mawawala ng matagal sa kanyang poder, ang bunso. Actually, first time niya ang aalis mag-isa. First time niya magta-travel ng malayo, tas ng matagal. So, Prince, number one, enjoy mo itong trip na to. This is once in a lifetime. At makarating ka man sa future in Japan again, hindi na mauulit tong experience na to. Take it by heart, kung ano man ang may experience mo doon. And hopefully, maging masaya lang siya in whatever yung gagawin niya sa life, diba? So, dito lang, nakasupport lang lagi si Mami. Yeah. Always. Pero dito sa susunod nating dreamer, talaga namang mamamangha ka. Ang grado ng kanyang mga mata umabot na sa 700. Pero hindi ito naging hadlang sa kanyang matinik na shooting. My name po is Rashad Jamir Bautista. My hobbies are playing basketball and playing games. Nag-iisang anak si Amir. Kaya bata pa lang si Amir, batid na ni Mami Joanne ang hilig nito sa basketball. Nag-umpisa si Amir sa simpleng paglalaro sa mga arcade. Do you want to play basketball? So hindi siya sumasagot pero he started to ask for some basketball na bola. Kikita mo siya mag-shoot-shoot, mag-a-up. Nang lumaon, sumali na rin siya sa mga basketball camp sa kanilang lugar. Pero tulad ng lahat ng basketballista, sinubukan sina Joanne at Amir ng pandemic. Sobrang taba ni Amir. Ang haba ng buhok niya. Tapos, tinanong ko siya, laro tayo ng basketball, sabi ko sa kanya ulit. Sabi niya, ayoko na po. Wala na po akong confidence. Sabi ko, hindi. Sabi ko, camp tayo. Dahil sa suporta ni Mami Joanne, muling nagbalik ang interes ni Amir sa basketball at naging sunod-sunod ang kanyang tagumpay. Yung first MVP niya, naalala ko, sa school. Kasi nagka-camp nga siya noon. So, yung gusto niya, nakikita niya yung iba, kaya ko rin. Ganun ang perspective niya. So, ganun din naman sinasabi namin sa kanya. Kung kaya ng iba, mo, kaya mo rin yun. Sila po yung inspirasyon ko po kung bakit po ako naglalaro po ng ganito po. Yung hard work po, suporta po na binibigay po nila, gusto ko po suklian po. At maipakita din po na worth it po yung pagsusuporta nila. Kaya nang dumating ang pagkakataon na mag-tryout sa Pocari Sweat Live Your Dream Project, hindi nagpatumpik-tumpik ang mag-ina. Kahit 13 anyos pa lang si Amir, hindi siya nagpadaig sa tryout kalaban ang halos 80 manlalaro. Para umabot ako dun sa top 15, iba na to, kako. Hindi siya something na, luck, out of luck. Hindi, may pinakita ka rito, Amir, na nakita rin nila. Ang basketball journey ni na Mami Joanne at Amir ay para ding basketball. Minsan talo, pero dahil sa determinasyon, nakukuha pa rin manalo.
Kaya bago pa man umalis sa Japan si Amir, isang mahalagang mensahe ang hatid ni Mami Joanne para sa anak. There will always be people na magpuput you down. Pero lagi mong tatandaan kung ano yung worth mo sa sarili. Hindi sila ang magdidikta kung ano ka. Ikaw yun sa sarili. So, galingan mo. Sa pagbabalik ng Pocari Live Your Dream Project, ang pinakabata sa starting five, ang 13 anyos na si Brayden. At kung nalusutan ng ating dreamers ang tryout sa Pilipinas, may ibubuga kaya sila sa mga kaedad nila sa Japan? Para sa pamilya Abella, isang family affair ang basketball. Si Daddy Harold ang coach at mentor ng kanyang dalawang anak, habang si Mami Cathy ang #1 supporter ng kanyang mga boys. Pero para sa panganay na si Brayden, ang pamilya ang kanyang naging santigan sa kanyang basketball journey. Naging family bonding na rin po sa amin dahil nakakaband ko po si Papa and siya po yung nag-guide po sa akin tuwing may liga po ako. Naging close rin po kami ng kapatid ko dahil po nagbabasketball po kami lagi-lagi. Sabay rin po kami mag-workout tuwing plano po namin and naghahatakan po kami pataas para mag-improve po. Si Brayden po, nung bata pa po, actually ko siya. Gusto ko siyang mahilig na sa basketball. That's why I bought mini hoop, tapos yung mga bola para mahilig siya. Natutuwa po kasi at least they have extra bonding na hindi pilit. So, tapos makikita mo on how his dad guiding them, not only Brayden po, pati yung kapatid niya. And then, yun po, dahil dalawang boys. So, definitely, yun naman yung inaasahan kong mangyari na sila po ang magkakaroon ng the same hobbies or sports. At nang nagkaroon ng tryout sa Pocari Sweat Live Your Dream Project, involved ulit ang buong pamilya. Part of the training nung before the Pocari tryout is that sinama ko po si Brayden sa league ng mga daddies. Actually yung 30 plus and 40 plus na league para po si Brayden medyo mag-mature yung laro and also para masanay siya sa mga banggaan. Yun yung isang training na ginawa ko sa kanya before the tryout. Ang mga ganitong klaseng suporta at training ang humasa sa basketball skillset ni Brayden. Kaya nang mapabilang siya sa 5 pupunta sa Japan, sobrang naging proud ang kanyang mommy at daddy. Basta tanda mo, Brayden, na nandito lang kami ni mami mo na magsusupport sa'yo. Kung ano man yung gusto mo, we will kumbaga let you do what you want. Nandito lang kami lagi sa likod mo together with Justy. And always remember that we love you, anak. Nakilala na natin ang ating starting five. Sila ang best of the best sa ginanap na tryout sa Pilipinas. Pero ang tanong, may ibubuga kaya sila sa mga Junior Saga Ballooners ng Japan? Abangan ang adventure ng ating mga basketballista sa susunod na linggo at sundan ang kanilang journey sa Pocari Sweat Live Your Dream Project. Pocari Sweat.